There was a video na nag-viral kung saan yung aso isinako and di umano'y tinangkapang lutuin. Our topic today will be very short kasi mga batas na i-discuss natin ay maikli lang and simple. We will discuss ano ba yung mga punishable acts committed dun sa ating mga pets, ano na ba yung mga penalties ngayon, and ilan ba nagiging legal ang pagpatay sa animals. First law is Republic Act 8485 or the Animal Welfare Act of 1998. Then the second law is Republic Act 10631 which amended certain provisions of Republic Act 8485. This Republic Act 10631 imposed higher or stricter penalties. So here are the punishable acts under Section 6 of the law. So unang-una dyan, syempre torture. Madali lang naman intindihan ng torture. Halimbawa niyan is pinaghahampas mo, pinagpapalo mo yung iyong aso. Then second is neglect. Halimbawa, pumunta ka ng ibang bansa and iniwan mo yung aso mo dun sa bahay, walang makain for 1 week. So yan, pwede kang maging liable under the law. Lalong-lalo na yung mga Shih Tzu natin na hindi kayang mabuhay mag-isa kasi nalulungkot. Another punishable act is dog fights. And bawal mo din i-dissect or pag-eksperimentuhan yung alaga. Kasi obviously, that is not authorized by the Committee on Animal Welfare. Kayo ba meron na rin kayong mga nasaksihan na mga animal cruelty? It's very disheartening. You can leave your comment below for everybody's awareness. So, kailan naman ba pwedeng makapatay ng isang animal? So, ayon din sa nasabing batas sa Republic Act 8485 as amended, the killing of any animal other than cattle, pigs, goats, sheep, poultry, rabbits, carabaos, and horses is likewise hereby declared unlawful except ito yung mga following instances. Religious rituals of an established religion or yung mga sekta. Yung pet animal mo ay merong incurable disease at nakakahawa siya. As certified yan ng licensed veterinarian. Mercy killing. Ayan, naririnig natin yan madalas. Basta certified yan by a licensed veterinarian. Self-defense. O halimbawa yung anak mo din is sinusugod ng mga or sinugod ng aso at nilapa. Ayan, may mga balitang ganyan. Take note, this self-defense is case-to-case basis. And take note also na pagka ikaw yung humahabol dun sa aso, walang self-defense dyan na matatawag. What are the penalties ba? Under the law, generally, 6 months to 2 years yung range. But nagiging 3 years yan pagka halimbawa ang mga involved ay sindikato o ginagawang business yung animal cruelty. Halimbawa, pinagsasabog yung aso, dog fights. O halimbawa, public officer yung involved or yung offender. Aabot din ng 3 years ang imprisonment pagka 3 animals ang involved. Halimbawa, sa neighborhood mo, napepeste ka ng mga pusa dahil sa dumi ng dumi kung saan-saan. So, ang ginawa mo, nilason mo. And kung 3 animals ang involved or at least 3 animals ang involved, yon, pwedeng ang iyong imprisonment ay 3 years. Okay, that's it for today. Sana marami kayong natutunan and please lang do not commit any animal cruelty. Kung ayaw nyo ng aso, kung ayaw nyo ng pusa, huwag nyo na lang silang sasaktan. Please like this video, share this with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload.